Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Ang lalaking ito ay Korean, pero siya ang may-ari ng pinakamalaking oil field sa Saudi Arabia. Kahit ang royal family kailangan magpakumbaba sa kanya. Ang araw-araw na marangyang buhay ni Dalgu ay lampas pa sa maiisip mo. Ang nag-iisang kalsada sa disyerto ay ginawa lang talaga para sa kanya. Palaging binabantayan ng hari ang bawat galaw ni Dalgu. Gusto ng hari na ipakasal ang prinsesa sa kanya para mag-intermarry. Pero hindi inasahan ng hari na agad tatanggi si Dalgu dahil nalaman niyang hindi sinasadya na may anak pala siyang hindi niya nakilala sa loob ng 35 taon. Biglang nagkaroon ng kaguluhan ang buong royal family. Pero pinilit ng hari na magpakasal si Dalgu at ang prinsesa sa loob ng 1 buwan. Kapag hindi, kukunin ng hari lahat ng ari-arian at oil fields niya. Sa totoo lang, pati si Dalgu hindi makapaniwala. Masaya siyang namumuhay ng single pero bigla pala siyang may anak na 35 taong gulang. Nag-rent si Dalgu ng eroplano para makauwi pagkatapos ng napakaraming taon. Nang gabi sa eroplano, dahil sa yaman at dating niya, agad nahulog ang loob ng flight attendant. Lumuhod pa siya sa tabi niya. Ngumiti si Dalgu na parang bulaklak. Kung wala lang doon ang assistant niyang si Abdallah, baka naupo na ang babae sa kandungan niya. Pero ngayon, bukod sa anak niyang hindi pa niya nakikita, curious din siya tungkol sa manugang niyang nagtatrabaho sa bangko, si Horim. Sa normal na araw, pinakahinahangaan ni Horim ang kaklase niya noong high school na mataas ang posisyon at mayaman ang biyenan. Samantalang ang misis niyang hindi kaaya-aya ang katawan, palagi niyang kinaiinisan at iniiwasan. Kaya yung desire niya mga liwa, unti-unting bumabalik sa puso niya. Kahit 10 taon na silang kasal at kahit palaging tinitiis ng asawa niya ang pagod at hirap sa bahay ng biyenan, natupad din sa wakas ang trip na inaasam ni Ji Young A. 10 taon niyang hinintay. Pero biglang nag-announce sa airport na postponed lahat ng flights dahil sa bagyo. Pagkarinig nun, hindi mapigilang matuwa ng palihim si Horim. Si Ji Young A naman agad nagalit doon mismo. First time niya sumakay ng eroplano at first time niya mag-travel, pero nauwi lang sa ganito. Nagbago pa ng ugali ang tour guide at tinawag siyang langgam sa harap ng maraming tao. Mas lalo tuloy siyang nagalit. Dumiretso siya sa tour guide at nag-pose para kunan ng picture bilang ebidensya para humingi ng refund. Naihiya si Horim at mabilis na tumakbo palayo. Kakadating lang ni Dalgu sa bansa nang makita niya ang eksenang iyon. Unang beses niyang makakita ng ganitong klaseng babae, hindi niya alam na ang masinop at maprinsipal na langgam na iyon ay ang tunay niyang anak na nahiwalay sa kanya ng 35 taon. Si Horim, nasa baba at nakikinig, pero hindi na niya mapigilan ang puso niyang miss na miss ang goddess niya. Nang marinig niyang nasa airport ang goddess, natakot siya at agad binaba ang tawag. Pagtingin niya, papalapit na ang asawa at anak niya. Nataranta si Horim at tumakbo. Pagkatapos, mabilis siyang nag-contact ulit sa goddess. Nang marinig niyang may chance siyang pumunta ng Japan at mag-hot spring kasama ang goddess, kinilig siya parang binata na bagong in love. Hindi niya alam na may importanteng taong nakaupo sa tabi niya. Totoo nga, ang pangangaliwa nakakapagod din. Hindi nagkatinginan ng dalawa pero nagkaintindihan sa mga iniisip ng kapwa lalaki. Kaya nagkasalubong lang sa balikat sina Dalgu at ang anak niya na parang dalawang estranghero. Gabi na nang makita ni Dalgu ang batang babae na nakapulang damit. Ini-imagine niya ang itsura ng anak niya noong bata pa, kaya nilapitan niya at sumayaw sila. Samantala, hindi natupad ang wish ni Ji Young A pag-uwi nila. Nilait siya ng biyenan at hipag. Hindi man lang siya ipinagtanggol ni Horim, tumakbo pa palayo. Kinabukasan, pumunta si Abdallah sa detective para kunin ang info tungkol sa anak ni Dalgu at hindi sinasadyang nalaman din niya ang tungkol sa pangangaliwa ng manugang. Na-save ng detective ang lahat ng impormasyon tungkol sa kabit sa isang memory card, pero hindi ito pinansin ni Abdallah. Kinuha niya lang ang mga papeles tungkol sa anak ni Dalgu tapos umalis na. Saktong ang goddess na kinakabit ni Horim ay may kaparehong pangalan kay Ji Young. Pagdating ni Horim sa meeting place dala ang bulaklak, sabay dumating ang dalawang Ji Young. Dumating din ang sasakyan ni Dalgu. Napaisip siya, anak ko ba ito? Hindi niya akalain na ang tunay niyang anak na hindi niya nakilala ay ganito nakaluma at pagod dahil sa buhay. Kumakain lang sila ng murang beef pero para kay Ji Young A, parang pinakamasarap na pagkain sa mundo iyon. Habang ang asawa niya ay nasa date kasama ang iba sa high-class restaurant, kumakain ng mamahaling steak at wine, nag-e-enjoy sa romantic na mundo ng dalawang tao,
Ang tanging tanga na babae ay nasa bahay lang, naghahanda ng dinner, hinihintay ang asawa kasama ang anak nila. Habang sobrang saya ni Horim mag-ikot sa mall kasama si Ji Young B, tinitingnan ang mamahaling dresses, branded bags, at pumunta pa sa skincare counter. Isang bote ng night cream na milyon ang presyo. May naisip siyang paraan para iligtas ang wallet niya. Kumuha siya ng isang bote tapos humingi pa ng 2 bote pa, sabay enjoy din sa ngiti ni Ji Young B. Samantala si Ji Young A, naghihintay pa rin na parang tanga sa bahay hanggang gabi. Kinabukasan, pumunta si Dalgu sa bangkong pinagtatrabahuhan ni Horim at hinanap siya. Medyo naguluhan si Horim. Diretsong sinabi ni Dalgu na siya ang amang hindi pa nakikilala ni Ji Young A na matagal nang nag-ooperate ng oil sa Saudi Arabia. Dahil natatakot siyang magtanim ng sama ng loob ang anak niya, umaasa siyang papurihan siya ni Horim sa harap ni Ji Young A. Sinabi rin niyang pumunta sila sa kaharian niya para magbakasyon. Pagkarinig sa salitang kingdom, hindi pa man nasisiyahan si Horim, biglang sinampal siya ng susunod na sinabi ni Dalgu. Ang tinutukoy pala ni Dalgu na anak ay ang head ng television production team na buong araw naghahanap ng magagaling na writer para sa scripts. Natulala si Horim nang marinig niya iyon. Habang dinedescribe pa ni Dalgu, lalo siyang hindi mapakali. Ang Ji Young na tinutukoy ni Dalgu ay hindi si Ji Young A sa bahay nila. At sa huli, binagsakan siya ni Dalgu ng matinding bomba. Si Ji Young B ang naging lucky child na kabit niya, hindi ang misis niya. Gusto sanang magtapat ni Horim para gumaan ang sitwasyon, pero ayaw niyang mawala ang pera na kakakuha pa lang niya. Habang naguguluhan siya, pinili niyang manahimik. Kumaway si Dalgu at agad nag-invest ng 1,200 sa bangko at personal niyang hinihinging ilipat iyon sa pangalan ni Horim. Dahil sa biglaang swerte, ang dating binubugbog lang ng lahat na si Horim biglang sumikat sa buong kumpanya. Pati ang direktor, siya agad ang kinonsidera. Pero nang ikwento ni Horim ang sitwasyon sa pamilya nila, pinalabas niyang mabait at tapat ang biyenan niya, kahit sa realidad isa itong sugarol na buong araw nagsusugal at hinihintay lang si Ji Young A umuwi at magluto. Kahit gutom na ang apo, shrimp noodles lang ang nakakain. Ang hipag na nakatira sa ibaba, palagi pang umaakyat para kumuha ng gamit ng walang paalam. Pagkarinig ni Dalgu na walang tunay na ina ang bata at nakatira kasama ang biyenan at hipag, alam na niya kung anong klaseng buhay meron sila. Sabi nga nila, halos lahat kayang solusyonan ng pera. Dinala ni Dalgu si Horim sa mga branded stores para pumili ng damit para sa anak niya. Isang outfit pa lang, milyon na ang presyo. Nagulat si Horim ng sobra. Kaya kahit ano lang ituro ni Dalgu o tingnan niyang damit, agad itong ipinapak at pinapadala. Sana ganito ang buhay, sabi ni Dalgu habang sinasabihan si Horim na masanay sa buhay ng mayaman. Pagkatapos, dinala siya ni Dalgu para ayusan ang itsura niya. Pagkatapos ng ilang beses ng pagsukat ng iba't ibang damit, pumili na sila ng suit na bagay sa bad boy na dating niya. Si Detective Han, na palaging sumusunod sa kanila, ay nalito. At pati panaginip, hindi niya inakalang ganito tratuhin ni Dalgu ang manugang na nangangaliwa. Dinala ni Dalgu si Horim sa isang car store. Kahit luxury car o sports car pa, basta magustuhan ni Horim, bibilin agad ni Dalgu para sa kanya. Isang panghabang buhay na pangarap na mahirap makuha ng maraming tao, pero para kay Dalgu, napakadali lang nito. Pero kahit ganoon, para kay Dalgu, kahit gaano karaming pera meron siya, wala pa rin kayang bumawi sa 35 taong pagkukulang niya sa anak niya. Agad lumabas ang tunay na kulay ni Horim. Kahit iniisip niyang omnipotent ang pera, ang magkaroon ng sikat at napakayamang biyenan na may ganitong status na siya pa mismo ang naghahanap ng anak. Para kay Horim, parang talentong bigay ng langit. Gustong-gusto naman ito ni Dalgu. Naalala bigla ni Abdallah ang sinabi ni Detective Han. Ito raw ang ebidensya ng pangangaliwa ng manugang, may isa pa pala siyang babae. Habang nasa daan sila, sobrang saya ni Horim hanggang hindi niya namalayang nakangiti na siya mag-isa. Sobrang kumpiyansa rin siya na matutulungan niya si Dalgu makilala ang anak nito. Mula rito, nag-iba na rin ang buhay niya. Biglang tumunog ang telepono na sumira sa masayang atmosphere. Nang makita ni Horim na si Ji Young A ang tumatawag, pakiramdam niya parang nahulog siya mula langit papuntang impyerno. Nakita ni Dalgu na anak niya ang tumatawag. Sinenyasan niya si Horim na sagutin agad ang tawag kaya napilitan itong sumagot. Sabay binuksan ni Dalgu ang speakerphone. Tinanong ni Ji Young A kung nasaan siya at sinabi pang umuwi siya kaagad para linisin ang bahay. Biglang nagsalita ang bata, "Mami, si Dad ba yan?" Muntik nang mabuking ang totoong sitwasyon. Napakahirap para kay Horim mag-imbento ng dahilan na boses daw iyon ng AI.
Pero sa huli, nagawa niya ring makalusot at nakasama pa rin niya si Dalgu. Pinipigilan ni Horim ang kaba sa puso niya at napabuntong hininga. Pag-uwi niya, nagpaikot-ikot agad siya kay Ji Young-a. Tinanong niya kung buhay pa ang tatay nito. Pagkarinig pa lang niya, naisip agad ni Ji Young-a na nagpapakaloko siguro si Horim dahil sabik sa pera. Pero hindi pa rin sumuko si Horim. Umaasa pa rin siya sa ilusyon na baka maging biyenan niya talaga si Dalgu. Nagagalit na si Ji Young-a dahil akala niya nananakit na naman ang biyenan niya. Lagi siyang tinatawag na ulila at wala silang tigil sa pag-aaway. Si Horim naman, nagyayabang at sumisigaw, reklamo ng reklamo kung gaano raw siya kahirap sa trabaho araw-araw. Sinisi pa niyang ang miserable nilang buhay ay kasalanan ni Ji Young-a. Gabi na nang magkaroon ng konting oras si Ji Young-a para ipagpatuloy ang pagsusulat ng mga kwentong mahal niya pero hindi siya makafocus dahil sa mga sinabi ng asawa niya. Tanging sa oras lang kasama ang anak niya siya medyo nakakaramdam ng ginhawa. Kinabukasan, gusto sanang maging honest ni Horim tungkol kay Dalgu bilang biyenan kay Ji Young-b pero hindi niya alam paano sisimulan. Akala naman ni Ji Young-b gusto niya makipaghiwalay kaya agad niyang sinabi kay Horim na maghiwalay na sila. Pagkasabi noon, tumalikod siya at umalis na parang walang pakialam. Dahil doon, mabilis siyang hinila pabalik ni Horim at sinabi ang tungkol sa maling akala ng tatay na siya raw ang manugang, pati ang tungkol kay Dalgu na naghihintay sa kanya sa restaurant na parang totoong pamilya sila. Binilin ni Ji Young-b na isa siyang illegitimate child. Hindi nga niya alam kung sino ang tunay niyang ama. Akala niya nagbibiro si Horim kaya hindi niya ito pinansin, lalo na tungkol sa mayamang Earl. Magkasintahan man sila nang ipakita ni Horim ang resulta ng DNA test, hindi malaman ni Ji Young-b kung ano ang gagawin. Mas natakot pa si Horim na malaman ni Dalgu na may asawa siya. Baka hindi na raw niya makita ang araw bukas. Pareho silang nalubog sa biglaang gulong dumating. Pagkatapos ng maraming taong pagtitiis, sa araw na ito, unang beses nagpaka-wild si Ji Young-a at pumunta sa nightclub para magpakasaya. Sobrang nagulat si Horim sa biglaang pagbabago niya. Kahit sa panaginip, hindi niya inasahan na kaya palang maging ganito ang asawa niya. Pero sa isang impulsive na sandali, nalasing si Ji Young-a at nagkamaling sumakay sa kotse ni Dalgu. Nakilala agad siya ni Abdallah pero hindi nagsalita. Nang makita niyang hinahabol siya ni Horim, agad niya sinara ang pinto para maitago si Ji Young-a. Pero nang sumakay si Dalgu, medyo lasing na pauwi, nakita niya ang isang lasing na langgam na may malaki at magaspang nahita sa sasakyan niya. Ang hindi maipaliwanag na eksenang iyon ay agad nagpagalit kay Dalgu. Tinanong niya si Abdallah kung ano ang nangyayari. Ang sagot ni Abdallah na wala sa lugar ay lalo pang nagpagalit kay Dalgu. Hindi niya alam kung ano sasabihin, pero nakakagulat na kalmado si Abdallah. Ipinasa pa niya kay Dalgu ang sisi kung bakit may tao sa kotse. Sinabihan pa niya si Dalgu paulit-ulit na panatilihin ang eleganteng asal niya kaya sobrang naiinis si Dalgu. Gusto ni Dalgu itapon palabas si Ji Young-a. Pero iba ang ugali ni Abdallah ngayon. Pinilit niyang dalhin ang lasing na Ji Young-a sa police station. Sa huli, hindi na nanalo si Dalgu kaya hinayaan niyang si Abdallah na lang ang mag-practice ng paggawa ng mabuting gawain. Lasing na lasing si Ji Young-a at inakalang masamang tao si Dalgu kaya natakot siya, gumapang at tumakbo ng todo para makatakas. Nang makita niya ang isang malaking puno, bigla niyang inisip na hita ito ng lalaki at niyakap niya ng mahigpit. Siguro dahil sa malapit nilang dugo, hindi maiwasan ni Dalgu na tulungan siyang tumayo. Hindi niya inasahan na suntukin siya nito agad tapos tumakbo na walang sinabi. Ang hipag naman biglang nagsabi na gusto niya ng steamed dumplings. Pinagawa agad siya ng biyenan. Walang bahay ang pamilya ni Ji Young-a para matakbuhan kaya tiniis niya ito ng tahimik. Sinabihan siya ng biyenan na umuwi na at hintayin ang pagkain. Hindi lang hindi tumutulong ang biyenan, palagi pa siyang pikon at nagrereklamo. Pagsapit niya matapos lutuin ang dumplings, tulog na ang biyenan. Dinala niya ang dumplings sa hipag at ang nakuha niya lang kapalit ay isang box ng kimchi na hindi niya naman kinakain. Hindi rin nakalimot ang hipag na magpa-appointment na palitan iyon ng kimchi dumplings sa susunod. Napigilan na lang ni Ji Young-a ang galit niya. Samantala si Ji Young-b masayang may hawak na bulaklak para makita ang mayamang ama. Sa unang pagkikita ng mag-ama, medyo reserved siya pero may halong lungkot. Simula pagkabata, hindi niya alam kung sino ang tatay niya. Sa sandaling ito, akala niya talaga na ang nasa harap niyang si Dalgu ang tunay niyang ama. Matagal na niyang hinahangad ang pagmamahal ng isang ama, kaya hindi niya na malayang napatawag siyang father. Hindi man sanay, mabilis namang nag-adjust si Dalgu.
Pero ang magandang atmosphere ay muntik bumagsak nang mapunta ang usapan sa manugang. Nang ilabas ni Dalgu ang larawan, na-realize ni Ji Young-bi na hindi ang nanay niya ang babaeng may hawak ng baby sa picture at hindi tugma ang kwento ni Dalgu sa nanay niyang nakakonfine. Natakot siya ng todo. Tinanong ni Dalgu ang tungkol sa ama na sinabi ng nanay niya. Gusto rin niyang malaman pero dahil baliw ang nanay niya, kaunting info lang ang naibibigay nito sa kanya. Sabi ng nanay niya, ang tatay niya raw ay matangkad at sobrang mayaman. Nagulat si Dalgu. Sa isang sentence lang, na-expose niya ang sarili niya. Dahil noon, pulubi lang at pinakamahirap si Dalgu at ang nanay ni Ji Young-bi ay ang first love niya na hinding-hindi niya makakalimutan habang buhay. Umuwi si Ji Young-bi at sinubukan niyang hanapin ang mga picture niya noong bata pa siya. Pero kahit anong tingin niya, hindi talaga ito tugma sa totoong nangyari. Parang mula langit, bigla siyang nahulog sa pinakamalalim na bangin. Yung magandang panaginip niya parang roller coaster na biglang bumagsak, pero malinaw na ngayon sa harap niya ang katotohanan. Sa kabilang banda, habang mas iniisip ng detective, lalo siyang nagtataka kung bakit ang babaeng kabit ngayon ay nakasakay na sa sports car at ang totoong anak ay naging kawawang tiyahin. Matapos niyang imbestigahan, nadiskubre niya na may nag-edit ng dokumentong ibinigay niya kay Abdallah. Sobrang nagulat ang detective. Hindi niya inasahan na si Assistant Yang pala ang naghalo ng dokumento ng dalawang tao. Nang ma-realize ni Yang ang mali niya, agad siyang lumuhod para humingi ng tawad. Medyo nagduda si Dalgu, kaya nagdesisyon siya na mismo ang mag-imbestiga sa ampunan kung saan lumaki si Ji Young-a noong bata pa siya. Kasabay nito, nakatanggap si Ji Young-bi ng misteryosong tawag. Lumabas na ang taong nasa likod ng pekeng kwento tungkol sa anak. Siyempre, wala namang libreng pabor sa mundong ito. Si Yang Yong pala sa totoong buhay ay top spy at hacker ng Saudi Arabia at ang pagiging assistant ay kunwari lang para malito ang mga tao. Ngayon gusto niyang makipag-partner kay Ji Young-bi para makakuha pa ng mas maraming pera. Pero masyado nilang tinaasan ang tingin sa sarili nila at binabaan ang tingin nila kay Dalgu, isang sundalo na nakahanap ng langis kapalit halos ng buhay niya sa malawak na disyerto, na para bang Diyos sa International Intelligence Network. Paano nga naman siya magiging taong madali lang nilang mabasa? Noong maagang parte ng dekada 80, may nangyaring kaso ng paglilibing sa isang North Korean worker na yumanig sa buong mundo. Noong panahong iyon, pinatay ng mga magnanakaw ang lahat ng hostage. Iisang bangkay lang ang hindi nakita. Ang taong iyon ay si Dalgu ngayon. Nirespeto siya ng hari ng Saudi Arabia dahil sa kakaibang tapang niya. Binigan pa siya ng titulo at sariling teritoryo. Kahit anong paraan ang gawin ng hari para pigilan siyang umalis, palagi pa rin siyang may iniingatang pakiramdam sa puso niya. Pinabayaan niyang umarte sa harap niya si Horim at ang anak nito. Ang totoong pakay niya ay mahuli ang malaking isda sa likod nila at ang traidor. Habang kontentong-kontento si Ji Young-bi sa mga plano niya, biglang lumitaw ang grupo ng mga taong nakaitim na hindi alam kung saan galing at plano siyang patayin. Buti na lang nasagip siya agad ni Dalgu. Hindi inaasahan na ang pakay pala nito ay protektahan ang anak niya dahil matagal nang nakatutok ang mga politiko sa Saudi Arabia sa bilyon-bilyon niyang yaman. Para maiwasan ang hindi inaasahang mangyari, gusto ni Ji Young-bi akitin si Horim at gawing parang totoong love ang fake na relasyon nila. Pero sa kabila nun, si Ji Young-a naman ay nakahawak pa rin sa dalawang hita ng manok, kumakain at umiinom ng beer. Mula sa malayo, palihim siyang binabantayan ni Abdallah. Sa pagtingin niya sa princess na tanga pero mabait, biglang lumambot ang mga mata niya. Pero pagkatapos kumain at uminom, naalala ni Ji Young-a na nakalimutan niyang magdala ng wallet. Dali-daling tumakbo si Abdallah para tumulong. Umupo pa siya at kunwaring kumakain din ng noodles. Para kay Ji Young-a, parang nakakita siya ng tagapagligtas. Nilapitan niya si Abdallah para magtanong pero nag-alinlangan siya. Nakita iyon ni Abdallah. Kailangan pa niyang maghanap ng dahilan para matulungan ni Ji Young-a ang sarili niya, tapos siya na rin ang kusang nag-abot ng tip. Sobrang na-touch si Ji Young-a. Sa kabila nito, si Horim naman matagal nang nag-aalinlangan. Sa huli, ginamit niya ang dahilan na may sakit ang anak nila para makaalis at makatakas sa sitwasyon niya kasama ang goddess. Lalo lang siyang nalito. Pag-uwi ni Ji Young-a, nakita niyang parang sinusundan siya lagi ni Abdallah. Kahit anong galing niyang umiwas, nagkukunwari itong hindi nakakaintindi. Kada isang hakbang niya, may kasunod agad. Nang makita ni Abdallah si Horim na nagkukubli sa malapit, tinapik niya ang balikat ni Ji Young-a bilang pamamaalam at umalis. Kinabukasan,
Hindi matanggap ni Ji Young-bi ang katotohanan kaya nakipagkita ulit siya kay Ho-rim. Sinadya pa niyang abangan sa daan pauwi si Ji Young-a. Nang makita niya ang target niya sa harap niya, agad niyang niyakap si Ho-rim at hinalikan ito. Pero ang gusto lang talaga ni Ho-rim ay makipag-date, hindi magkaroon ng kung ano-anong mas malalim na relasyon sa kanya. Hindi niya kailanman plinano na talikuran ang pamilya niya. Nang makita niya si Abdallah, napilitan siyang aminin ang totoo na hindi siya manugang. Ngayon, ang tanging hangad niya ay mapatawad siya ni Ji Young-a. Kahit ipinaliwanag niyang para raw ma-develop ang career niya, kaya niya nagawa iyon, sobrang galit na si Ji Young-a, kaya ayaw na niyang pakinggan ang kahit anong palusot niya. Pilit niyang tiniis ang pagkadismaya sa puso niya at kalmado siyang pumasok sa bahay. Napatulala si Ho-rim sa nakita niya, pero habang pinapanood ang likod nitong umiiyak ng walang magawa, lumubog siya sa matinding pagsisisi at wala siyang nagawa. Pag-uwi ni Ji Young-bi, naalala niya ang paglitaw ni Ji Young-a, ang lakas ng kapangyarihan sa likod ni Dalgu at ang katotohanang Ji Young din ang pangalan ng asawa ni Ho-rim. May hindi komportableng hinala na biglang sumulpot sa isip niya, kaya tinawagan niya si Yang Yong. At tama nga ang hula niya. Lumabas na ang totoo, ang manugang ay totoo at siya ang peke. Hindi niya matanggap ang katotohanan. Paano naging possible na ang isang tiyahing minamaliit ng lahat ang siya pang magiging misis ng isang tycoon? Kasabay nito, diretsahang nakipag-usap si Dalgu kay Abdallah. Tinanong ni Dalgu kung kaaway ba niya ito, pero ang sagot ni Abdallah, kaibigan lang siya ng tatay ni Dalgu at matagal na niya itong hinahangaan. Binigyan siya ni Dalgu ng huling babala. Dahil anak siya ng kaibigan niya, ito na ang huli niyang chance. Kinabukasan ng maaga, pilit pinakalma ni Ji Young-a ang sarili niya para maupo at makipag-usap kay Ho-rim. Kung yung babaeng nasa labas ang tunay niyang mahal, papayag siyang makipag-divorce. Nataranta si Ho-rim at mabilis na nagsabi na hindi totoo iyon. Nang makita iyon ni Ji Young-a, sinabi niya na basta magsasabi lang ito ng totoo, kukuyumin na lang niya ang galit niya sa kamao, magpapanggap na walang nangyari at patatawarin niya ito. Hindi raw siya magagalit. Kapag ganoon, saka lang siya dapat magsabi ng totoo. Pero pagka-mention pa lang ni Ho-rim ng salitang pangangaliwa, hindi na napigilan ni Ji Young-a ang sarili niya. Alam ni Ho-rim na dehado siya, kaya hindi siya naglakas loob lumaban. Hinayaan niyang bugbugin siya ni Ji Young-a at habulin mula sala hanggang kwarto. Ang dasal na lang niya ngayon, sana mabilis nang kumalma ang asawa niya. Kinabukasan, pumunta si Dalgu sa detective. Gusto niyang maghiganti at alamin kung sino ang nasa likod ng lahat. Naglabas ang detective ng kopya ng dokumento at ibinigay sa kanya. Hindi niya inasahan na ang nasa likod nito ay ang National Intelligence Department. Doon malinaw na lumabas ang tunay niyang identidad at pati na rin ang tunay na pangalan ng Count. Kapag nasa North Korea siya, tahimik siyang tinutulungan ng Intelligence Bureau sa mga gulo niya sa Saudi Arabia. Binuksan ni Dalgu ang bag ng mga secret document. Nandoon lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, DNA test report at picture ng tunay niyang anak. Nakita niyang siya ang tiyahing nalasing at nakita niya kagabi kaya bigla siyang natahimik at tumigil sa pagtawa. Sa isip niya, imposibleng hindi ito isang malaking pagkakamali. Kinabukasan, matagal nang naka-makeup si Ji Young-a, handang-handa na sa giyera. Pero ang isang taong nasa gitna na ng edad, pagod na sa bigat ng kasal at buhay, paano niya maipapantay ang sarili sa isang mayabang at sobrang kumpiyansang office girl? Buong tapang siyang pumasok sa building. Lahat ng galit niya parang naipon sa kamao niya. Nakita ni Ji Young-bi na iba ang tahimik na aura niya pero isang segundo lang ang itinagal nun. Sa susunod na saglit, ang sobrang kumpiyansa at domineering na ugali ni Ji Young-bi ang dumurog sa galit na si Ji Young-a. Sa banggaan ng dalawang babae kung sino ang mas naglalagay ng puso, siya ang mas masasaktan. Pag-alis ni Ji Young-a, ngumiti ng malalim si Ji Young-bi. Lumabas ng pinto si Ji Young-a at hinawakan ng railing pero hindi niya makayang kumalma. Tumawag ulit si Ji Young-bi kay Ho-rim. Walang bahay ng magulang na pwedeng uwian si Ji Young-a. Bumalik siya sa ampunan. Pero ang tulo sa bahay at ang ulan buong gabi, pati ang lumang sapatos na 10 taon na niyang sinusuot, parang tinalikuran na rin siya. Nakuha ni Ho-rim ang appointment mula sa goddess at mukhang tuwang-tuwa siya, pero yung isa mukhang kalmado lang. Kasi biglang kumabog ang puso niya. Noon, in love siya sa goddess, pero hindi niya inakalang masasaktan niya ang asawa niya. Kaya sinabi niya na ayaw niyang madurog ang puso ng nanay ng anak niya. Pero sa totoo lang, matapos ang maraming araw ng pekeng pagsasama at pagiging mag-asawa, napansin niya na ang mga nakasanayan nila, ugali at values,
wala talagang bagay sa isa't isa. Ngayon lang niya na-realize na may utang siya kay Ji Young A at desidido siyang sabihin kay Dalgu ang lahat. Pero hinarap siya ni Ji Young B. Hinamon pa siya nito kasi alam niyang peke siya at si Horim ay pawn lang. Pumunta mismo si Dalgu sa ampunan para alamin ang tungkol sa anak niya. Hindi niya inakalang malalaman niyang matagal nang naghahangad ng tatay si Ji Young A. Nang tanggap na ng ibang bata na wala silang magulang, si Little Ji Young A lang ang matigas ang paniniwalang hahanapin siya ng tatay niya balang araw. Kaya tuwing pagdidilim, uupo siya sa ilalim ng puno at maghihintay 10 taon. Sobrang nalungkot si Dalgu para sa anak niya. Pero bago pa matapos magsalita ang headmaster, narinig niya si Ji Young A na malakas na minumura ang puno. Nakita niya ang isang babaeng sobrang matalas magsalita. Napakunot ang noo ni Dalgu at hindi niya maintindihan ang nangyayari. Sabi ng headmaster, kung sino raw ang pinakamagaling sa chismis at pakikipag-away sa ampunan, walang tatalo kay Ji Young A. Pagkatapos mailabas ang galit, umupo si Ji Young A mag-isa sa ilalim ng puno gaya ng dati. Pinanood siya ni Dalgu mula sa malayo. Kahit hindi pa niya kayang tanggapin ng buo, hindi niya mapigilan ang paghila ng dugo. Sinubukan niyang magpakakalmado, lumapit sa likod ng tusong anak niya at pumulot ng isang hibla ng buhok niya. Ngayon, siya mismo ang gustong magpatunay kung anak niya talaga ito. Tinukso pa niya si Ji Young A. Nang makita niyang luma ang sapatos ng babae, nahiya si Ji Young A at itinago niya ang mga paa niya. Matagal na niyang hinihintay ang totoong ama niya mula noong pagkabata, pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang kamalay-malay. Ang pag-cheer ni Dalgu ay kahit papaano nagbigay ng konting ginhawa kay Ji Young A. Sa mundong ganito, lahat dumadaan sa saya at pait, taas-baba ng buhay. Sa totoo lang, pare-pareho lang ang tao. Itinaas niya ang ulo niya para pigilan ang mga luha. Malungkot na pinanood siya ni Dalgu. Inimbitahan niya si Ji Young A na sumama sa kanya pero tinanggihan siya. Paalis na sana siya pero bumalik siya sa anak niya. Inalis niya ang sapatos niya at iniwan iyon para kay Ji Young A. Umuwi siyang nakayapak. Hinanap ni Horim si Ji Young A sa ampunan. Kahit naguluhan siya nang makita niyang suot nito ang sapatos ng lalaki, hindi na siya nagtanong pa. Tahimik lang siyang naupo sa tabi niya. Sinimulan ni Ji Young B ang susunod na hakbang. Siya mismo ang nagkwento kay Dalgu ng totoo. Hindi siya ang anak nito. Pareho silang nakakaintindi ngayon. Nang makita niyang malamig ang ngiti ni Dalgu at walang reaksyon, nag-test siya muli. Sinabi niya na ang pagputol sa mga hindi kailangang relasyon ang pinakamagandang gawin. Pero ang hindi sinasadyang kilos ni Dalgu ay nagbigay sa kanya ng maling pag-asa. Kinabukasan, nakuha ni Dalgu ang DNA result nila ni Ji Young A. Sigurado, siya talaga ang tunay na anak niya. Agad siyang nagalit dahil ang tunay na manugang pala ay niloloko siya ng matagal. Dumiretso si Dalgu sa bangko kung saan nagtatrabaho si Horim. Natulala si Horim, hindi man lang makahinga ng malakas. Bigla siyang hinawakan ni Dalgu at kinaladkad palabas na parang aso. Kahit nag-isip pa si Horim ng pakana para makawala, wala rin siyang takas sa mga paa ni Dalgu. Buong gulat siyang binuhat papasok sa sasakyan. Wala siyang ideya kung ano na ang nangyayari. Pero sa oras na iyon, gusto na talagang patayin ni Dalgu ang lalaki. Nangako siyang ibibigay sa kanya ang buhay na nararapat sa kanya, bilang basura na nanakit sa anak niya. Takot na takot si Horim. Nakakapit siya sa seatbelt ng mahigpit habang paulit-ulit na nagsusori bilang isang peking manugang. Pero sobrang galit ni Dalgu ngayon. Walang pumapasok sa tenga niya. Patuloy ang paghingi ng sorry ni Horim. Inamin niyang nagpapanggap siyang manugang para lang umangat at hindi matanggal sa trabaho. Pero lalong nagliliyab ang galit ni Dalgu habang nagsasalita siya. Hindi lang iyon, binago pa ni Ji Young A ang resignation letter niya. Dati, kapag sinabi ng biyenan niyang gusto ko ng inihaw ngayong gabi, babanggit pa niya ang tungkol sa kabit ng asawa. Sinabi ni Ji Young A nang may pang-uuyam na alam nito ang lahat pero nagkukunwari lang. Iniutos pa rin niyang gawin lahat ng gawaing bahay at mag-ihaw pa siya. Nagpanggap pa ring walang alam ang biyenan at binanggit ang 2 pangalan para manubok. Pero sinabi rin ni Ji Young A ang pangalan ng kaibigan, si Kang Horim, kaya natigilan ang biyenan at napabulol. Ang nasaktang Ji Young A biglang parang ibang tao. Ang biyenan para bang nakaupo sa apoy habang pinapakinggan ang sunod-sunod na salita ni Ji Young A kung alin ang pera ng danyos at alin ang tungkol sa pangangaliwa. Pagkarinig niya, napatulala ang biyenan at tumakbo palayo dahil sa galit. Kasunod noon, nakatanggap ng tawag si Ji Young A mula sa ospital. Nagmamadali siyang lumabas, pati sapatos nakalimutan niyang isuot.
Bumalik sa isip niya ang araw ng pagkamatay ng sanggol dahil tawag din mula sa ospital ang nagdulot ng malalim na sugat sa puso niya noon. Pagkatapos ng tawag na iyon, hindi na bumalik ang nanay niya sa tabi niya. Wala siyang nagawa kundi umiyak at magdasal. Ngayon na pareho ang sitwasyon, hindi sinasadya na kumuyom ng mahigpit ang mga kamay ni Ji Young A, umaasang ligtas ang asawa niya. Sa ospital, si Ho-rim ay nakakoma pero napatawa pa siya. Pagtalikod niya, nakita niya si Dalgu sa harap niya at muntik siyang himatayin sa takot. Pagdating ni Ji Young A, ang nakita niya ay nakakagulong eksena. Hindi niya maintindihan at akala niya inaapi si Ho-rim. Nang makita siya ni Ho-rim, dali-dali itong tumakbo papunta sa kanya. Hindi magets ni Ji Young A ang nangyayari. Ang alam lang niya ay galit si Dalgu. Kumikilos si Ho-rim para magsabi ng totoo, pero agad siyang sinakal ni Dalgu at ayaw siyang bitawan. Tinabihan ni Abdallah si Ji Young A para pigilan siyang makialam sa usapan ng dalawa. Pero ayaw talaga ni Dalgu na malaman ni Ji Young A ang totoo. Kaya tinakot niya si Ho-rim. Kapag nagsalita ka, hindi ako magiging mabait. Pagkatapos ng gulong iyon, inakala ni Ji Young A na yung pagbangga at pananakit ay ginagawa ni Dalgu para magkolekta ng ebidensya laban kay Ho-rim. Humingi siya ng phone number para makontak si Dalgu. Pagkatapos makumpleto ang mga proseso, agad niyang dinala si Ho-rim pauwi. Sobrang satisfied si Dalgu sa anak niya dahil akala niya tanga ang anak niyang babae. Hindi niya inexpect na ganito pala siya katalino. Naglakad si Ho-rim sa likod ni Ji Young A. Puno ng saya ang puso niya. Hindi niya maalala na kahit kailan, nangarap siyang ang asawa niya sa harap niya ay anak pala ni Dalgu. Pero nang maalala niya na pareho halos ang ugali ng dalawang yon, hindi niya maiwasang manginig sa takot. Pag-uwi nila, nagsimula na namang magpaikot si Ho-rim. Nag-set up siya ng tent sa harap ng pinto para doon mahiga, nakatalikod sa labas at nakaharap sa bahay. Parang nakikita pa niya sa harap niya ang eksena ni Ji Young A na naglilinis ng bahay. Inimagine niya ang magandang buhay ng asawa at anak niya, saka siya dahan-dahang nakatulog. Maaga kinabukasan, walang tigil ang biyenan sa pangungurot sa manugang dahil pinatulog daw niya sa labas ang asawa niya samantalang kakabanggalang nito sa kotse. Diretsong sumagot si Ji Young A, kaya napatigil ang biyenan, wala nang naibalik. Akala ni Ho-rim baka dito na sila muli magkakaayos pero biglang nagsalita ang nanay niya. Hindi nag-atubili si Ji Young A at sinagot agad, sabi niya mula ngayon, sa bahay niya mananatili ang anak niyang lalaki. Ayaw na ni Ji Young A makipagsagutan pa, kaya dumiretso na siya sa kwarto. Hindi inaasahan, nag-away na naman si Ho-rim at ang nanay niya. Ang isa, puro reklamo dahil napahiya. Ang isa, paliwanag ng paliwanag na parte iyon ng plano niya. Narinig ni Ji Young A ang tawa ng anak niya sa labas ng bintana. Ang mainit na tanawin ng mag-ama ay parang sandatang pilit kumukumbinsi sa puso niyang magkompromiso. Siguro ganito rin ang hirap na pinagdadaanan ng mga babae kapag hindi na masaya ang marriage nila. Kaso, wala talagang paraan para hindi ka masaktan. Dumating si Abdallah bilang representative ni Dalgu. Pinuntahan si Ji Young A gamit ang dahilan na kukunin ang sapatos na balat at sinabi pa na si Ji Young A mismo ang pumunta sa store para isauli iyon at magpasalamat. Pagpasok ni Cinderella, ang palasyo ng mga gear ng kapalaran ay nagsimulang gumalaw at muling isinusulat ang kwento ng buhay niya. Puno ang lamesa ng masasarap na pagkain para sa kanya, pero dalawang bagay lang talaga ang pakay niya sa trip na ito. Una, ibalik ang sapatos kay Dalgu. Pangalawa, bayaran ang bill sa ospital. Pero nakaupo si Dalgu at pinag-aaralan ang mukha niya, iniisa-isa. Sa malapitan, hindi naman pala siya ganoon katanda. Lalo na ang mata, ilong at bibig niya, maayos pala tignan. Hinahanap ni Dalgu kung anong maganda sa mukha niya para may maipuri siya. Akala naman ni Ji Young A, gumagawa lang siya ng palusot para pagtakpan ang mga malaking mali ng anak niya. Habang tumatagal ang usapan, lalo itong lumilihis. Lumayo na ng husto ang usapan sa orihinal na pakay nila. Sinamantala ni Dalgu ang pagkakataon para tanungin ang anak niya kung nahihilo ba ito sa eroplano, pero hindi pa raw nakakasakay ng eroplano si Ji Young A. Tinanong ulit ni Dalgu kung may passport ba siya, pero inisip ni Ji Young A na minamaliit lang siya. Gusto sanang magpaliwanag ni Dalgu, pero habang nagpapaliwanag siya, lalo lang nagmumukhang mali. Yung dalawang daliri pa niya hindi mapakali kakagalaw, kaya naiinis na si Ji Young A, hinawakan ang kamay niya at initwist pa atras. Si Little Ji Young A noon, habang pinupuntahan ng mga magulang ang mga kaibigan niyang bata para iuuwi, sa huli, siya lang ang natitira.
Ang maliit niyang katawan, tanging bag lang ang pantakip sa ulo. Sanay na siyang tumatakbo sa ulan ng mag-isa ng matagal na panahon. Pagkalipas ng 30 taon, nangyari ulit ang eksenang iyon. Pagkatapos ng ilang segundong tuliro, tumakbo na naman si Ji Young-a sa ulan. Pero ngayon, may payong biglang lumitaw para protektahan siya. Ang huling gear ng kapalaran ay unti-unti nang kumakampi sa kanya. Hindi niya alam na ang taong nagbukas ng gulong ng swerte niya ay ang tatay na 35 taon na niyang hinahanap. Plano ni Dalgu na maghanda ng isang napakabonggang seremonya para mabawi ang anak niya. Makikipagsabwatan si Horim at ang anak niya para magawa ng paraan na mailabas si Ji Young-a. Pagkatapos, palihim niyang susundan ang biyahe ng mag-ina. Tanong ni Dalgu, ngayon, ano ba ang eksaktong mga hakbang na dapat gawin? Hiling ni Horim na sana puro go signal ang madaanan ni Ji Young-a dahil buong buhay niya hindi niya naranasan ang madali. Sana naman, sa susunod na mga araw, mas maging magaan na ang buhay niya. Nang isinama ni Ji Young-a ang anak niyang sumakay sa bus, ang mga kalsadang dati ay sobrang traffic, ngayon ay sobrang luwag. Dinala ni Dalgu si Horim para pumili ng damit para kay Ji Young-a. Hindi niya inasahan na bilang asawa nito, hindi alam ni Horim kung ano ang gusto ng misis niya. Ni minsan, hindi pa raw niya nakitang bumili ito ng damit para sa sarili. Sa bahay, palagi lang daw itong mukhang bara-bara. Galit na galit si Dalgu na parang gusto niyang patayin si Horim, kaya nagdesisyon siyang bilhin na lang lahat ng damit sa store tapos gawing 70% off lahat at hintayin na lang si Ji Young-a na pumili ng malaya. Sobrang nagulat si Horim na hindi siya makapagsalita. At totoo nga, nang makita ni Ji Young-a ang sign na sale, agad siyang pumasok sa store para mag-fit. Pero si Horim, panay pa rin ang sabing kuripot daw ito kaya sigurado raw na hindi bibili. Pero sabi ni Abdallah, bago naging tiyahin ang mistress, babae rin siya. Dahil sa sinabi ni Abdallah, wala nang na-reply si Horim. Nakalimutan pa niyang minsan, ang asawa niya ay batang babaeng mahilig din magpaganda. Nagsuggest si Dalgu na bigyan siya ng buke ng bulaklak para mapasaya si Ji Young-a at maging proud siya sa harap ng mga tao. Kinakabahan si Dalgu habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Ji Young-a sa pagtanggap ng bulaklak. Pero biglang nauna si Horim at sinamantala ang pagkakataon para lambingin ang asawa niya. Mas lalo pang nakadagdag ang anak nila. Pinipilit niyang lumabas agad ang mga magulang niya. Panalo si Horim at mabilis na niyakap si Ji Young-a. Galit pa rin si Ji Young-a pero taos puso ang paghingi niya ng sorry. Si Dalgu, nasa loob ng sasakyan, nakita ang eksena at napamura na lang kay Horim. Lumambot ang puso ni Ji Young-a at sa wakas, tinanggap na niya ang bulaklak na bigay ni Horim. Sa kabila nito, si Ji Young-b ay hindi pa rin suko. Hinahanap pa rin niya ang pagkakataon para makalapit kay Dalgu. Siyempre, hindi naman siya tatanggihan ni Dalgu. Hindi na matiis ni Abdallah, kaya mabait niyang pinaalalahanan si Dalgu. Ilang araw lang ang nakakalipas, anak mo pa siya. Simula ngayon, hindi na. Habang ang dalawang mag-asawa ay nagdi-dinner, sunod-sunod ang mga pagkain kaya nagulat sila. Una, maling order. Pagkatapos, may libreng plato ng matatamis na pagkain. Pagkarinig nun, tuwang-tuwa si Ji Young-a na parang bata. Dali-dali siyang sumubo ng malaki. Tinanong siya ni Horim kung gusto niya ang ulam na iyon. Sagot ni Ji Young-a ng inosente, "Siyempre naman, basta babae, magugustuhan yan." Medyo na-disappoint si Horim. Kahit si Ji Young-a, nakalimutan na niya na noon pa man, mahilig talaga siya sa matatamis. Habang tinitingnan niya si Ji Young-a, biglang parang may kirot sa dibdib niya. Kinuha niya ang tiempo para lumabas at mag-report ng sitwasyon kay Dalgu, pero akala ni Ji Young-a, nakikipag-ugnayan na naman siya kay Ji Young-b. Sinubukan pang magpaliwanag ni Horim, pero habang nag-e-explain siya, lalo lang siyang nagmumukhang mali. Dahil sa nangyaring pangangaliwa noon, hindi na siya kayang pagkatiwalaan ni Ji Young-a. Sa huli, napunta siya sa konklusyon na wala na itong pag-asa. Alam ni Dalgu na napagalitan si Horim, kaya tuwang-tuwa siya, niyakap pa niya ng kusa si Ji Young-b. Pagkatapos, plinano na ni Dalgu ang susunod na stage ng dalawa. Anong babae ba ang hindi mahuhulog sa charm ng isang successful na lalaki? Habang iniisip ni Ji Young-a kung itutuloy pa ba niya ang marriage nila, puno na ng mamahaling gamit ang bahay. Mga dekorasyong purong ginto, isang luxury car na hindi niya kilala ang brand. Sobrang dami ng mga ito kaya pati mga kapitbahay, nagtipon-tipon para manood. Nang makita ito ng biyenan at hipag, halos hindi sila makapaniwala. Parang mayaman na tatay na nahulog mula langit. Puno ang buong bakuran ng luxury cars at mamahaling gamit. Pero nang masayang sinabi ni Dalgu na tatay niya siya, tinanong siya ni Ji Young-a
kung anong ginagawa niya roon. Sa paningin niya, malinaw. Ang tatay ng kabit ng asawa niya ang biglang dumating para kilalanin siyang anak. Hindi ito matanggap agad ni Ji Young-a. Nang maramdaman ni Ho-rim na iba na ang sitwasyon, sinamantala niya ang pagkakataon para tumakbo. Pero agad siyang pinabalik ni Dalgu. Wala nang nagawa si Ho-rim kundi manatili. Nagsimula nang magtanong si Ji Young-a. Biglang lumitaw si Dalgu matapos ang 35 taon. Ang tanging pumasok sa isip niya, kailangan siguro nito ng puso o atay o baka kidney o kahit anong bahagi ng katawan. Tinanong siya ni Dalgu kung hindi ba niya nakikitang mukhang healthy pa siya. Sagot ni Ji Young-a, bakit siya ang tatay ni Ji Young-b tapos bigla na lang naging tatay din niya? Galit na itinuro ni Dalgu si Ho-rim at inakusahan siya at si Ji Young-b na nagkunwaring mag-asawa para lokohin siya. Hindi pa nakaka-react si Ji Young-a, nagsimula na ang dalawa sa sisihan. Nagkunwari si Ji Young-a na kalmado habang tumayo at inutusan ang mga bisita na lumabas. Nang tingnan niya si Ho-rim, lalo siyang nagalit. Diretso niya itong pinalayas. Pagkalabas ni Dalgu, hinarang siya ng biyenan at hipag ni Ji Young-a. Kahit sa panaginip, hindi nila inakalang konektado pala sila sa mayayaman. Walang hiya silang nagpamalas ng pambobola. Napilitan si Dalgu na salungatin ang konsensya niya at purihin silang maganda at mabait. Pagkasabi niya, pati siya mismo nandidiri. Pati ang biyenan, itinulak pa ang anak niya kay Dalgu para raw mas tumibay ang relasyon nila. Kinabukasan, sinubukan ni Dalgu at Abdallah na kumbinsihin si Ji Young-a na bumalik sa bansa pero narinig ito ni Ho-rim sa labas. Lumabas ang totoong pakay. Gusto ni Dalgu makuha ang anak niya para maprotektahan ang sariling kayamanan. Kaya kahit kailangan pang dukutin siya at dalhin pabalik, gagawin niya. Dahil kung hindi, magiging abo ang lahat ng meron siya. Pagkarinig ng katotohanan, agad tumayo si Ho-rim para harapin si Dalgu. Alam niya kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Ji Young-a. Ang mahabang taon ng paghihintay sa ama, ang bilang ng mga hapon na mag-isa siyang umupo sa ilalim ng puno sa gilid ng daan. Tinago ni Dalgu ang pait sa puso niya at nagkunwaring walang sinasabi na lalo lang nagpagalit kay Ho-rim. Ang tagumpay ni Dalgu ngayon ay itinayo sa malungkot na kabataan ni Ji Young-a. Ang pagpanaw ng nanay niya, ang pag-iisa, at ang paghihirap hanggang ngayon kasama ang isang taong kagaya niya. Hindi na kinaya ni Dalgu makinig, pero tinuloy ni Ho-rim at tinanong siya kung kunin niya ang anak niya. Siya ba ang sasama dito panghabang buhay? Tahimik na inamin ni Dalgu ang hula niya. Sa huli, iniwan lang niya ng pera si Ji Young-a para pagkatapos ay iwan ulit. Pero kampante si Dalgu, kaya niyang ibigay ang lahat sa anak niya, habang ang isang lalaking kagaya ni Ho-rim ay gusto lang ng kaunting pera kaya nagpapanggap pang asawa ng ibang babae. Ano bang karapatan mo para husgahan ako? Walang habas silang nagturo ng baho ng isa't isa. Sa sandaling iyon, nagsalita si Abdallah. Sabi niya, wala sa kanilang dalawa ang kwalipikadong magpakaresponsable. Pareho raw nilang iniwan ang mga asawa at anak para sa pera. Napatahimik ang dalawa kasi may punto si Abdallah. Kaya sabi agad ni Ho-rim, wala siyang dapat alalahanin. Siya mismo ang magsisisi at aalagaan si Ji Young-a. Hindi na niya hahayaang masaktan pa ito. Pagkatapos mangako, bigla siyang umalis. Nagulat si Dalgu sa ginawa niya. Biglang nanghina si Dalgu at nataranta nang makita niyang nawawala ang baton niya. Si Ho-rim ngayon, punong-puno ng pagsisisi para sa asawa. Namumula ang mata niya, malapit nang umiyak. Magdamag gising si Ji Young-a, binabalikan ang mga liham nila ng nanay niya noong bata pa sila. Ang mag-ina na magkasandig noon, parang kagabi lang nangyari. Bawat stamp sa sulat ay pag-asa nila para sa tatay. Pero masakit isipin, wala na ang lalaking iyon. Ang manugang na dati nilang inaapi, biglang naging mayamang senyora. Nagbago ang hipag, todo lambing, pati basura siya na ang nagtatapon dahil baka mapagod ang ate niya. Narinig ng biyenan ang ingay at lumabas para sumama sa anak niya. Ang pakay, tanungin kung ano bang ginagawa ni Dalgu. Hindi na pinansin ni Ji Young-a at tumalikod para umalis. Hindi pa siya nakakapag-isip nang dumating si Abdallah at hinarang siya. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon ni Dalgu ngayon. Totoong napakalaki ng yaman ni Dalgu pero napakaraming gustong pabagsakin siya para agawin iyon. Ang paglitaw ng pamilya niya ngayon ay nangangahulugang kailangan niyang protektahan pa ang isa. Pero kahit anong paliwanag ni Abdallah, hindi agad malutas ni Ji Young-a ang bigat sa puso niya. Bilang anak ni Dalgu, saan man siya magpunta, may bodyguards na sumusunod. Nakakainis din para sa kanya.
Hindi pa siya nakakapwesto para umupo, tumawag si Dalgu. Gusto niyang ibigay sa kanya ang baton mula sa bahay. Pero habang mas pinapakita ni Dalgu kung gaano niya ito gusto, mas ginugusto ni Ji Young-a na pahirapan siya. Kaya ang dalawang parehong mainit ang ulo, nag-away sa telepono. Umabot sa sukdulan ang inis ni Dalgu. Nagkita sila sa isang coffee shop. Natigilan si Dalgu nang makita niya ang itsura ng nanay ni Ji Young-a. Parang bumalik ang panahon, sila noon, mga batang padalos-dalos. Parang bumalik siya sa nakaraan. Lumapit agad si Dalgu at natawag bigla ang pangalan ng asawa niya noon, dahilan para mabigla ang nanay ni Ji Young-a. Pagdating sa bahay, nagkalat ang mga gamit mula sa bill sa buong bakuran. Tuwang-tuwa ang biyenan at hipag, di makapigil sa tawa. Kalmadong sinabi ni Ji Young-a na iyon ang dowry na dati pang hindi dumarating. Kasunod nun, sinabi niyang huwag na siyang pahirapan ng biyenan niya sa susunod. Pagkasabi niya, diretso na siyang pumasok sa kwarto. Alam ni Horim na kinuha ni Ji Young-a ang malaking perang iyon kaya sinisi niya ito. Wala ba raw itong self-esteem? Saglit lang ang sagot ni Ji Young-a. Ang self-esteem daw niya, inapakan ng biyenan 10 taon na ang nakalipas, kaya wala na iyon. Nakita ni Horim ang itsura niya, pero hindi niya alam anong sasabihin. Bigla namang kumilos ang mga taong nakaitim sa labas ng pinto. Kinagabihan, si Horim ang nagkusang magkwento sa anak nila bago matulog. Tahimik niyang pinatulog ang bata. Pinakinggan ni Ji Young-a ang usapan ng mag-ama. Isang eksenang ang hirap ilarawan. Noong early 80s, halos baliw ang mga bansa sa oil exploration. Siyempre, kasama doon si Dalgu na nagpunta sa Saudi Arabia para sumugal. Sa ilalim ng matinding init, muntik na siyang lamunin ng disyerto pero nakakita siya ng regalo ng Diyos. Bilyon-bilyong yaman na tuloy-tuloy lumalabas. Doon nagsimula ang tugatog ng buhay niya. Kahit ang buong Saudi Arabia, sumasamba sa pangalan niya. Pagkalipas ng 35 taon, bumalik si Dalgu para hanapin ang anak na hindi niya nakilala. Pero maraming pangyayaring hindi niya inasahan. Ang kabit ng manugang niya biglang tumapat sa kanya. Gusto nitong sumabay sa pag-angat gamit ang pangalan niya. Siguro dahil sa hormones, biglang nag-iba ang tingin ni Dalgu kay Ji Young-b. Kinabukasan, pumunta si Ji Young-b kay Ji Young-a para humingi ng tawad. Yumuko pa siya ng 70 degrees, umaasang matatapos na ang nakaraan at magiging normal na ulit ang usapan nila. Bago iyon, kinausap muna niya si Horim at sinabing kumbinsihin si Ji Young-a na pumirma ng kontrata bilang screenwriter ng JJ. Ang JJ ay ang pinakamalaking entertainment group sa bansa, pangarap ng lahat ng writer. Si Horim naman nakaupo sa tabi ni Ji Young-a, hindi alam paano sisimulan. Pero hindi niya inakalang matagal na palang nakatanggap si Ji Young-a ng imbitasyon mula kay direktor ng JJ. Pareho nilang naalala ang pangalan ni Ji Young-b. Sinabi ni Horim na nakita niya si Ji Young-b kanina. Pero ang pinaka-inuulit niya, ang mahalaga sa kanya ay ang iniisip ni Ji Young-a. Pumayag si Horim na siya na ang gagawa ng lahat ng housework para matupad ni Ji Young-a ang pangarap niya. Si Abdallah naman ay nakaabang sa labas, bantay sarado sa sitwasyon sa bahay. Paglingon niya, napansin niyang may taong nakaitim na palihim na gumagalaw sa labas. Dahil malapit nang matapos ang panahon ni Dalgu sa Saudi Arabia, ginamit ni Ji Young-b ang dahilan na tutulungan ang anak ni Dalgu makamit ang pangarap upang akitin si Dalgu na bilhin ng JJ. Pagkatapos harapin lahat ng problema, naghanda si Dalgu na mag-invest ng malaking pera para pagandahin at palawakin ang JJ sa lahat ng aspeto. Nangako siyang gagawa siya ng parang Hollywood sa Korea at sobrang na-excite ang mga shareholder ng kumpanya. Si Ji Young-a lang ang hindi alam ang gagawin at nakatayo lang doon na tulala. Hindi niya inexpect na yung mayamang tatay na ayaw niyang tanggapin, siya na ngayon ang boss na nakaupo sa ulunan niya. Nalaman ni Ji Young-a ang totoo at gusto na niyang kansilahin ang kontrata pero hindi niya kayang bayaran ang sobrang laki ng penalty sa paglabag sa kontrata. Gusto sanang ibenta ni Ji Young-a ang apartment at bookstore na binili ni Dalgu para sa kanya para pambayad sa paglabag sa kontrata pero nalaman niyang hindi pa nakatransfer sa pangalan niya ang mga iyon. Galit na umalis si Ji Young-a. Si Dalgu naman, basta na lang nagdesisyon na i-announce ang tunay na pagkatao ni Ji Young-a pagkalipas ng ilang araw. Malinaw ang sinabi ni Ji Young-a. Kahit mamatay siya, hindi niya tatanggapin ang tatay niya. Ang tapang ni Ji Young-a ay tumama mismo sa mahina ni Dalgu. Bigla niyang sinabi na siya lang daw ang pwedeng magbantay sa mga ari-arian niya. Matagal na natulala si Ji Young-a. Hindi pa rin siya makapirmi. Si Abdallah lang ang nakakaintindi na hindi ganoon ang ibig sabihin ni Dalgu.
Pero dahil pareho silang matigas ang ulo, pareho silang hindi sinasadyang nasasaktan. Umiyak si Ji Young-a sa sobrang sakit. Si Dalgo naman, matagal na nakaupo sa loob ng kotse pero hindi rin makakalma. Pinapunta niya si Abdallah para sundan si Ji Young-a at siguraduhing makakauwi siya ng ligtas. Pagdating ni Dalgo sa parking lot, hinarang siya ng mga assassin mula Saudi Arabia. Kalmado siyang nagtatanong pero mabilis at malinis ang kilos niya. Halata na natakot sa kanya ang grupo. Gamit lang ang isang baston, kaya niyang tapusin ang buong grupo. Pagkatapos noon, biglang nahilo si Dalgo. Dali-daling nagdala ng tao si Abdallah. Mabilis niyang tinanong ang tungkol kay Ji Young-a pero hindi na kaya ni Dalgo tumayo at bumagsak siya sa sahig. Nabalitaan iyon ni Ji Young-a. Kahit nagpapakitang kalmado sa labas, kinuha niya ang lumang picture ng nanay niya at napaiyak ng todo. Parang may dalawang boses na nag-aaway sa loob ng puso niya. Parang marahang pinapayuhan siya ng nanay niya na ilabas lahat ng bigat sa dibdib niya. Kahit pilit siyang nagmamatigas, hindi siya makapagpanggap na walang nararamdaman. Yung hindi mawala sa puso niya, lalo lang nagpapalungkot sa kanya. Sinamantala ni Ji Young-b ang pagkakataon para bisitahin si Dalgo. Umiiyak siya sa harap niya pero hindi maitago ang masamang intensyon. Si Dalgo parang nakangiti pero hindi rin nagbibigay ng malinaw na sagot. Si Ji Young-a naman nasa bahay lang at tuloy-tuloy na nagtatrabaho para maibsan ang sama ng loob pero biglang naging sobrang sipag ng biyenan sa gawaing bahay. Natatakot pa siyang mapagod si Ji Young-a kaya pinaupo ito sa sofa para magpahinga. Maaga ring dumating ang hipag at buong lambing na sinabi kay Ji Young-a na mag-focus na lang siya sa pagsusulat ng script. Palihim na dinala ni Horim si Ji Young-a para bisitahin si Dalgo pero pagbungad pa lang ng bibig niya, nakakainis na agad ang sinasabi niya. Sabi niya, puro kaaway daw ni Dalgo ang nasa paligid na lalong nagpainit ng ulo ni Dalgo. Hindi alam ni Horim na yung sinasabi niya ay parang pagmamahal ng tatay kaya nahiya si Count at hinabol siya para bugbugin. Sakto namang dumating si Ji Young-a para bumisita. Nang makita ni Dalgo, nagkunwari siyang mahihimatay. Dahilan para kabahan si Ji Young-a pero si Horim naman ang sumingit at nagsabi na nagbibiro lang siya. Tinadyakan ni Dalgo si Horim bilang babala. Pagkatapos ma-check ni Ji Young-a ng kinakabahan, sa wakas na ilagay si Dalgo sa kama. Hindi man nila sabihin, pareho nilang mahalang tangang si Ji Young-a sa tabi nila. Nagpa-cute si Dalgo at nagkunwaring pinaaasikaso niya kay Ji Young-a ang pagpapakain sa kanya pero binigyan lang siya nito ng chopsticks kaya napilitan siya ang humawak. Hindi siya kontento kaya nagpaarte pa. Nagkunwari siyang nanginginig at hindi makapulot ng pagkain. Nang makita iyon ni Horim, nainis na rin siya. Si Dalgo naman, dedma at tuloy pa rin sa pagpapanggap. Kaya diretso nang kinuha ni Horim ang pagkain at siya na ang nagsubo sa kanya. Pinipigilan ni Dalgo ang sariling hindi patayin si Horim. Isa-isang sinusubo ni Horim ang pagkain sa bibig niya. Takot na baka mapansin ni Ji Young-a ang totoo. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang pag-aalala ng isang anak. Taos-pusong humingi ng sorry si Dalgo kay Ji Young-a sa nangyari noong nakaraang araw. Nanindigan si Ji Young-a na hindi siya pupunta sa Saudi Arabia. Simple lang ang dahilan. Ayaw niyang may magawa na makakabuti kay Dalgo. Siguro dahil na rin sa edad, hindi na nanakot si Dalgo. Bukod sa mga taong puro sariling interes ang iniisip, nandyan din si Yang Yong mula Saudi Arabia na palihim na nakikipagtagisan sa National Security Agency. Hindi niya alam, lahat ng galaw niya hawak na ng detective. Sa huli, si Ji Young-a ang naging guardian ni Dalgo. Pagdating nila sa ospital para sa follow-up check-up, halata na mas lalo silang nagkakapalagayan ng loob bilang mag-ama. Pareho ang aura nila. Hindi namamalayan, ang baston ang naging tulay ng usapan nilang dalawa. Para kay Dalgo, ang baston ang pinakamatalik na kaibigan niya sa oras ng panganib. Ang disyerto, hindi lang nagtatago ng itim na langis, kundi ng mga lason na insekto, tulad ng alakdan, makamandag na ahas at higad. Mas nakakatakot kung walang tubig, walang pagkain, o naliligaw ka pa. Sa mga panahong ganoon, ang tungkod lang ang kaibigan ni Dalgo para makatayo pa siya. Ang mag-ama na 35 taon nang magkahiwalay, bihira lang magkausap na parang normal na mag-ama. Hindi magaling magsalita si Dalgo, kaya palagi na lang siya nagbibiro para mapasaya ang anak niya. Nakahiga si Dalgo sa scanner, iniisip lahat ng sandaling kasama niya si Ji Young-a. Hindi talaga siya mapakali sa buhay mag-asawa ni Ji Young-a, kaya bigla niyang pinasok ang bangko at kinaladkad palabas si Horim. Nagdesisyon siyang bigyan ng malaking regalo si Horim. Agad siyang gagawing branch manager ng bank.
Pero una sa lahat, kailangan niyang makipag-divorce. Nangako siya na bibigyan niya ng magandang future si Horim. Kahit magpursige siya ng 30 taon pa, hindi niya mai-imagine ang ganitong pagkakataon. Basta handa ng bitiwan ni Horim si Ji Young-a, kahit ano pa, ayaw na ni Dalgu na ipagkatiwala si Ji Young-a sa lalaking kagaya niya. Hindi na niya isinama ang opinyon ni Ji Young-a. Puro sariling pride lang ang iniisip niya. Bilang bayad sa sakit ng loob ni Horim sa divorce, para naman kay Ji Young-a, gagamitin niya ang plano ng pag-uudyok sa general. Basta handa siyang lumabas bilang anak niya sa wire purchasing press conference ng JJ sa hinaharap. Pagkatapos noon, pwedeng mawala si Dalgu sa buhay ni Ji Young-a habang buhay. Nag-isip saglit si Ji Young-a, tapos pumayag. Mukhang tahimik ang lahat pero sa likod, may bagyong nagaganap. Pinuntahan ni Yang Yong si Ji Young-b at inutusan siyang ilayo ang taong laging nasa tabi ni Ji Young-a sa mismong oras ng press con. Kung hindi, babawiin ang 3 bilyong won na na-transfer sa kanya. Nangyari ang press conference ayon sa plano. May malaking pakana si Dalgu. Unang beses niyang inamin ang tunay na pagkatao niya sa Korea. Nayanig ang stock market pero kumpara sa posibilidad na mawala lahat ng kayamanan niya, napilitan si Dalgu na sumugal sa hakbang na ito. Nasa tabi niya si Horim para tulungan si Ji Young-a na kumalma. Sa oras na yon, ginamit ni Ji Young-b ang isang dahilan para lapitan si Horim dahil may kailangan daw siya. Ikinuwento ni Dalgu sa media ang tungkol sa babaeng minahal niya noon. Kahit hindi sila nagkatuluyan at maaga itong namatay, nag-iwan naman siya ng isang anak na babae kay Dalgu. Sobrang kaba ni Ji Young-a, parang lalabas na ang puso niya sa dibdib. Biglang may lalaking lumitaw para kumpirmahin ang pagkatao niya. Hindi pa nakikita ni Dalgu ang mukha ng anak niya, kaya dali-dali siyang pumasok para tingnan. Si Yang Yong naman, nang makita niyang tagumpay ang plano, umalis na mayabang. Nawala ng detective ang lokasyon ni Yang Yong pero buti na lang nakita niya sa kamera sa building ang eksenang inaaresto si Ji Young-a. Nagingit-ngit si Dalgu. Dahil sa pagkawala ni Ji Young-a, nawalan siya ng kontrol at lalo siyang nainis kay Horim. Iniutos ni Dalgu kay Abdallah na humingi ng tulong sa National Security Agency. Gusto talagang gumawa ng paraan ni Horim pero wala naman siyang magawa. Pinuputol ni Yang Yong ang lubid sa paa ni Ji Young-a. Kailangan lang daw niya itong itago ng 3 araw pa at ayos na ang lahat. Unti-unting kumalma si Ji Young-a at na-realize niyang si Yang Yong ang totoong dapat niyang harapin. Humagulgol si Yang Yong para magmakaawa pero hindi pa rin mapigil ni Ji Young-a ang galit niya. Kaya hinila ni Ji Young-a ang buhok ni Yang Yong at pinagtutulungan niya itong bugbugin. Pagkatapos ng lahat, hindi nakalimot si Dalgu na paalalahanan si Horim na pag-isipan ng mabuti ang proposal niya. Tinitingnan ng anak niyang hindi umuusad, naiinis si Dalgu pero wala siyang magawa. Gabi na, takot pa rin si Ji Young-a at napag-usapan na nila ni Horim ang problema nila. Dahil doon, medyo kumalma ang puso ni Ji Young-a at natulog siyang nakayakap kay Horim. Si Horim naman, gising buong gabi. Natatakot siyang maulit ang nangyari at hindi niya maprotektahan si Ji Young-a. Sa huli, tinanggap ni Horim ang alok ni Dalgu. Tinanong siya ni Dalgu kung hindi ba siya kumpiyansa na kaya niyang protektahan si Ji Young-a o baka naman mas nagustuhan niya ang magandang kapalit na inalok ni Dalgu. Umuwi si Horim at sinabi kay Ji Young-a ang nararamdaman niya. Ang una niyang naisip ay ang anak nila. Hindi niya akalaing naisip na rin pala ni Horim ang lahat. Imbes na manatili sa kahirapan, pwede nang pumasok ang anak nila sa ballet school na gusto niya, hindi sa mumurahing extracurricular class. Pwede rin siyang mabigyan ng mas maganda at komportableng buhay. Hindi na tulad dati na hindi mabili ng tatay niya ang simpleng princess dress, ngayon hindi na kailangang magtipid ng sobra para lang mabuhay. Lahat ng pangarap niya noon, kaya nang matupad ng madali. Unang beses na narinig niyang ininsulto at minamaliit ni Horim ang sarili nito ng ganito, sobrang nasaktan si Ji Young-a at napaiyak. Bumalik lahat ng alaala. Ang pag-aasawa daw ang tanging pagkakataon ng babae na pumili para sa sarili. Pumili ng pamilya. Kapag nagkamali ka ng pinili, buong buhay mo mali rin ang magiging direksyon. Mararanasan mo lahat ng hirap, lahat ng pagsubok. May mga taong darating para pakinangin ang buhay mo, pero may mga taong sisindihan lang ang kandila, tapos sila rin ang huhipan para patayin. Kaya ang babae, kahit hindi laging masaya, dapat laging malinaw ang isip. Nag-alinlangan si Ji Young-a at mabilis na sinundan si Horim, lumabas para tingnan kung iniwan na nga ba sila. Ang gusto lang ni Horim ngayon, mabigyan ng mas magandang buhay ang asawa at anak niya.
Pinapanood sila ni Dalgu mula sa malayo. Tinanong siya ni Jiang A kung bakit iniisip niyang ang amang hindi lumitaw ng 35 taon ay mas mabuti pa kesa kay Horim. Hindi naman daw ayaw ni Jiang A sa pera. Pero para sa kanya, si Horim ang pamilya at ang pamilya hindi basta inihihiwalay. Matigas ang ulo ni Jiang A at pinilit niyang magstay si Horim kaya hindi na makapagsinungaling pa si Horim sa sarili niya. Naiyak si Dalgu sa nakitang tagpo. Pero ang naghihintay sa kanya ay ang balitang ang lahat ng ari-arian niya sa Saudi Arabia ay nailipat na sa public fund. Ngayon, isa na siyang pulubi. Ang mayamang Dalgu ay naging mahirap sa isang iglap, kaya tumira siya sa anak niyang ilang taon nang inaapi ng pamilya ng asawa. Nagulat si Jiang A kaya mabilis niyang tinuruan si Dalgu ng mga dapat malaman at sinabihang huwag na huwag niyang ipaalam sa biyenan na wala na siyang pera. Pero pagharap nila, tapos na pala ni Dalgu ang kwentahan sa malupit na biyenan. Lahat ng food expenses umabot sa 2 bilyong won. Humingi si Dalgu ng 2 bilyong won bilang dowry ng anak niya. Sinimulan niya ring singilin ang hustisya para kay Jiang A. Noong kinasal sila, walang wedding, walang alahas, wala man lang bride price. Ang dami niyang sinabi kaya nataranta ang malupit na biyenan, hindi makapagtanggol ng maayos. Pero hindi tumigil si Dalgu. Inisa-isa pa niyang pinuna ang pagiging malupit nito kay Jiang A. Sinabihan niya itong lumayo sa anak niya at doon muna siya titira pansamantala. Mabilis na hinanap ni Horim ang bank manager para kunin ang resignation letter niya. Nang malaman niyang hindi pa ito na isusumite, parang bata siyang natuwa. Pinunit niya agad at bumalik sa trabaho. Pag-uwi niya, nagulat siya nang makita ang biyenan sa bahay. Lalo pa siyang nagulat nang biglang lumabas si Abdallah. Mabilis niyang hinanap si Jiang A pero nalaman niyang pobre na pala si Dalgu ngayon. Hinila ni Dalgu si Horim pabalik at sinabing wala na siyang kahit ano. Binalaan niya si Horim. Wala na siyang makukuha pang pera sa kanya. Nagkasundo sila kahit pa hindi nice ang usapan na huwag nang banggitin ang tungkol sa pilit na divorce. Si Abdallah naman ang naging pinakamaasahan ni Jiang A bilang housewife. Unang beses na nag-dinner ang mag-ama. Sa usapan nila, halatang sobrang tuwa ni Dalgu. Nang kumuha ng pagkain si Jiang A para sa anak niya, ginaya siya ni Dalgu. Binigyan niya si Jiang A ng hipon, hindi alam na allergic ito. Nabahala si Dalgu at sinubukan pang kunin ang hipon pero pinilit pa rin ni Jiang A na kainin dahil iyon ang pagmamahal na hinintay niya ng matagal. Pagkahigop niya, nagkatinginan ang mag-ama at natawa. Nararamdaman nila ang tunay na puso ng isa't isa. Pagkatapos kumain, nagkaroon ng allergy reaction si Jiang A at nangati buong katawan pero sa puso niya ang tamis ng pakiramdam. Si Jiang B naman nakatitig sa salamin. Ang pangit na ugali niya nakatago sa likod ng malaanghel na mukha. Kahit siya, hindi niya na kayang tiisin ang sarili niya. Nasa labas na ng pagkalugmok si Jiang B at bigla niyang naalala ang nanay niya. Pero pagpunta niya sa sanatorium, ang malamig na urn na lang ang naroon. Ang araw na namatay ang nanay niya ay araw din na dahil sa pera, nilabanan niya ang sariling konsensya at dinala si Dalgu sa puntod ng nanay ni Jiang A. Bumigay siya at humagulgol, sinisisi ang nanay niya sa pag-iwan. Hanggang ngayon, puro sarili lang ang iniisip niya. Pagtingin niya sa notebook na naiwan sa mesa, bawat pahina puno ng pag-miss niya sa anak niya. Nostalgia, pagsisisi, pero wala nang oras para maghintay. Huwag pilitin baguhin ang puso ng tao. Ang mahalaga, matutong agad tumigil bago ka masaktan. Huwag sayangin ang buhay mo sa taong hindi karapat-dapat. Dumating ang prinsesa ng Saudi Arabia para i-report na ang Prime Minister ay nagbabalak pumasok sa politika at hindi lang nag-hire ng foreign forces para dukutin ang anak ni Dalgu, kundi iniinganyo rin ng National Assembly na kunin ang oil fields at assets ni Dalgu para sa public fund. Si Dalgu ang tanging pag-asa ng hari at sinabi rin ni Dalgu na handa niyang ibigay ang lahat, ari-arian, dignidad, pati buhay, para sa Saudi Arabia na nagbigay sa kanya ng karangalan. Nag-alala ang prinsesa, pero nang marinig niya ang sumunod na sinabi ni Dalgu, medyo gumaan ang loob niya. Kumalat sa lahat ng news sites ang balita ng pagkakalugi ni Dalgu at agad nagbago ang ugali ng biyenan at hipag. Ginamit ni Dalgu ang sariling paraan para pagaanin ang bigat ng loob ng anak niya. Si Jiang A naman, mas inalala ang matagal ng injury sa ulo niya. Nagkwentuhan ang mag-ama tungkol sa kabataan ni Dalgu. Noong nasugatan ang ulo niya pero walang gamot, doon din nangyari ang pagtakas niya sa disyerto kung saan natuklasan niya ang oil field na parang himala. Nagtanong si Jiang A
kung may iba pa siyang kapatid. Pilit itong itinanggi ni Dalgu. May iisang dahilan lang. Malungkot niyang tiningnan si Ji Young-ae. Para bang yung babaeng minahal niya, ngayon ay nakaupo sa gitna nilang dalawa. Kung pwede lang tumigil ang oras sa gandang sandaling ito. Ang dalawang lalaking palaging nasa tabi ni Ji Young-ae araw-araw, kanya-kanyang comment ng comment kaya hindi siya makapagsulat. Wala sa kanilang marunong makaramdam. Yung isa kumakanta, yung isa sumasabay lang sa script. Sobrang inis na si Ji Young-ae, kaya pinagalitan niya ang dalawa. Paglabas niya, parang sasabog na siya, kaya ang nagawa na lang niya ay magreklamo sa kaibigan na yung tatay niyang mayaman na bagong sulpot lang, bigla namang naging mahirap. Akala niya, ngayong pagkakataon na ito, magkakapwesto na siya sa pamilya ng asawa niya, pero hindi niya akalaing dagdag, abala pa ang darating. Kahit ano pang sabihin ni Ji Young-ae, ngingiti lang ang Dean at titingin sa kanya. Hindi rin alam ni Ji Young-ae na 2 oras na pala siyang puro tungkol kay Dalgu ang sinasabi. Sabi nga, kung sino ang laman ng isip, siya rin ang laman ng bibig. Sa labas, para siyang puro reklamo at galit, pero sa totoo lang, miss na miss niya. Pero parang niloloko talaga ng tadhana ang mag-ama. Tinatago ni Dalgu ang sakit niya. Plano niyang tumira lang muna sa bahay ni Ji Young-ae ng ilang araw at pagkatapos, aalis na. Tinanong siya ni Ji Young-ae kung ano ang lumabas sa test. Nagkunwari si Dalgu na kalmado at sinabing malusog daw siya pero sa loob-loob ni Ji Young-ae may kaba na siyang nararamdaman. Ginamit niya agad ang pagiging kamag-anak at pumunta sa ospital para magtanong ulit. Doon niya nalaman na may Alzheimer's disease si Dalgu dahil sa malalang tama sa ulo noong bata pa siya, dagdag pa ang pressure at lungkot nitong mga nakaraang taon na naging dahilan ng sakit. Parang may galit sa kanya ang kapalaran. Ang hirap nang magkita sila ulit ng tatay niya. Pero saglit lang ang pagsasama. Mula langit, bigla na namang hulog sa bangin ang buhay niya, parang roller coaster. Nalusaw si Ji Young-ae sa awa sa sarili, umiiyak. Hindi niya kailanman iniisip kung gaano kayaman ang tatay niya o kung gaano siya kagwapo at astig. Ang gusto lang niya ay isang tatay. Pero pati yon, parang napakalayong pangarap. Naawa si Ji Young-ae kasi mag-isa lang tinitiis ni Dalgu ang sakit niya. Kahit malaki ang galit niya dati sa tatay niya, sa sandaling iyon lahat ng iyon napalitan ng walang katapusang sakit. Umupo si Dalgu sa harap ng pinagtatrabahuhan ng anak niya at ayaw umalis. Pinipilit niyang tandaan ang lahat dahil takot siyang dumating ang araw na makalimutan niya si Ji Young-ae. Kinagabihan, kumatok si Ji Young-ae sa pinto ni Dalgu at inilabas ang regalo para sa kanya. Kahit hindi ito branded, ito yung matagal na niyang gustong bilhin noon pero wala siyang pera. Sabi daw ng lahat, kapag nakuha mo ang unang sweldo mo, bibilhan mo ng underwear ang magulang mo. Ito rin ang matagal na niyang pangarap. Ginamit ni Ji Young-ae ang unang sweldo niya bilang writer para bilhan si Dalgu ng underwear na matagal na niyang gustong ibigay. Kinuha ni Dalgu ang pulang underwear mula sa kahon. Ramdam sa mga salita niya kung gaano siya natuwa. Gustong-gusto niya ito at maayos pa siyang nagpasalamat sa anak niya. Pinilit pigilan ni Ji Young-ae ang luha at mabilis na umalis. Pero tinawag siya ng tatay niya pabalik. Nag-post pa si Dalgu para patawanin siya. Sa sandaling iyon, tahimik na napuno ng pagmamahal ang mag-ama. Hindi na napigilan ni Ji Young-ae, bumuhos ang luha niya parang ulan. Narinig ni Horim ang pag-iyak niya at sobrang nalungkot. Nang gabing iyon, hindi natulog si Dalgu, nakaupo lang at nakatingin sa maliwanag na buwan sa labas ng bintana. Pakiramdam niya, ito na ang pinakamasayang sandali sa buong buhay niya. Ang malungkot na mayamang tiyo ay may Alzheimer's disease. Ang tanging hindi niya mapakawalan sa isip ay ang buhay mag-asawa ng anak niya. Ginising niya si Horim sa kalagitnaan ng gabi, kunway gusto niyang marinig ang love story nila ni Ji Young-ae, habang patuloy niya itong pinaiinom. Hindi makaget si Horim, kaya tagay lang siya ng tagay, at si Dalgu naman, wala talagang balak siyang pigilan. Pinanood lang niya ng malamig si Horim hanggang tuluyan itong malasing at bumagsak. Sa awa ng isang magulang, ginamit ni Dalgu ang sariling paraan para mapasabi ni Horim ang totoo habang lasing. Sinabi ni Horim na si Ji Young-ae ay parang natural na presensya sa buhay niya. Sobrang natural na hindi na niya napapansin kung gaano siya kahalaga at hindi niya naisip ang hirap na dinadala ni Ji Young-ae sa kasal na ito. Nangako si Horim na gagawin niya ang lahat sa hinaharap at hihingi siya ng tawad. Binigyan siya ulit ni Dalgu ng isa pang chance. Hindi niya inakalang sa paraan na ito, maaalala rin niya na dati ganito rin ang ginawa niyang panloloko kay Ji Young-ae. Totoo nga, habang tumatanda, lalong tumatalas ang luya. Sa galing niya magsalita,
Ilang linya lang ang kailangan para mahila si Horim. Nabubulol pa si Horim sa pag-emphasize na totoo ang lahat ng sinabi niya. Akala niya pasado na siya sa truth test. Pero hindi niya alam. May naghihintay pa palang napakaraming physical training na sobra ang hirap. Halos himatayin si Horim na mahina na nga sa katawan, lalo pang pinahihirapan. Pagkatapos ng ilang physical exercise, pagod na si Horim, pero wala pa ring balak si Dalgo na patawarin siya. Nakakahiya na siyang pumasok sa trabaho kinabukasan, pero kahit ubos na ang lakas niya dahil sa sweldo, kailangan pa rin niyang kumayod hanggang dulo. Si Dalgo naman, binaliwala ang nakaraan at diretsyong pumunta kay Ji Young-bi. Sinabi niya ng harapan na isa siyang cactus na hindi man lang niya alam. Siguro kasi nakikita niya ang sarili niya noong bata pa. Pakiramdam niya tumatakbo lang si Ji Young-bi nang walang pakialam pa abante. Nakakalimutan ang mga taong natatamaan ng tinik niya at ang iba, dugo na ang ibinayad. Ang pagiging iba ni Dalgo sa ordinaryong tao ang lalong nagpahanga kay Ji Young-bi na sanay nang mag-isa sa tuktok ng pyramid. Kasabay nito, nahulaan niyang mula pa noong una, alam na ni Dalgo na hindi siya totoong anak nito. Sabi ni Dalgo, bilang tatay, hindi siya pwedeng magkaroon ng lalaki-babaeng feelings sa tuwing nakikita niya ang anak niya. Tinitingnan ni Ji Young-bi ang lalaking sobrang nag-alaga sa kanya. Biglang gumulo ang puso niya. Kahit ano pa ang sabihin, malalim sa isip ng isang babae, gusto pa rin niyang kilalanin siya ni Dalgo at makasama siya. Taos puso siyang humingi ng tawad dahil inilagay niya sa peligro si Ji Young-a. Hindi niya inisip na aabot sa ganito. Binigyan siya ni Dalgo ng business card. Ito ang pangakong bibigyan kita ng pakpak. Puno na ng matinding feeling si Ji Young-bi para sa lalaking nasa harap niya, pero maingat siyang tinanggihan ni Dalgo. Malabo na raw ang memorya niya. Baka sa susunod nilang pagkikita, hindi na niya ito makilala. Pero hindi niya alam, matagal nang alam ni Ji Young-bi ang tungkol sa sakit niya. Ang natitirang ipon ni Dalgo ay hawak na at minamanage ni Ji Young-a. Tigla 13.1 lang bawat buwan ang ibinibigay niya kina Dalgo at Abdallah. Kinausap pa niya ang anak niya. Simula ngayon, mag-practice daw araw-araw ng multiplication kasama si Lolo at pag nagkamali, pipitikin niya ang ulo. Nakita iyon ni Dalgo at alam niyang pilit siyang inaayos sa isang routine pero tahimik lang siyang sumunod. Nang hindi sinasadyang natawag siya ni Ji Young-a na sira ulong Dal, mabilis niya iyong kinumpirma na parang okay lang sa kanya. Ang mas inaalala ni Abdallah, wala na silang pera pero parang batang tuwang-tuwa si Dalgo dahil may baon siyang allowance kada buwan. Biglang naging sobrang sipag si Abdallah bilang professional na family nanny. Sinusuri ni Dalgo ang banyo, todo isip kung paano matatapos agad. Nagbuhos siya ng ilang timba ng tubig at palabas na sana nang harangin siya ni Ji Young-a at pinabalik. Sa huli, matapos magbago ng linya, buong yabang niyang dineklara na gagawin daw niyang pang 7-star hotel ang banyo. Pagkatapos ng sunod-sunod na pag-aayos na halos demolition na, at kahit seryoso siya at walang pinalampas na sulok, nang buksan ni Ji Young-a ang pinto, muntik na siyang mabaliw sa nakita. Humingi pa ng dagdag na bayad si Dalgo. Unang beses na pumunta si Dalgo sa sauna, nakita niyang nakabalot ang tuwalya sa ulo ni Abdallah na parang may sungay ng kambing. Tuloy-tuloy niya itong nilait at tinawag na tanga, tapos na-curious siya at sinuot din sa ulo niya. Nag-selfie pa silang dalawa at in-upload sa internet. Nakita sila ni Horim at pakiramdam niya na nanaginip siya, habang si Ji Young-a naman gusto pang gumawa ng mas maraming magandang alaala. Pilit niyang hinihila si Dalgo na takot sa init, papasok sa sauna. Pero hindi nagtagal ang magagandang eksena. Nahusgahan na ang Prime Minister ng Saudi Arabia na ibalik lahat ng oil field at ari-arian ni Dalgo. Pero naalala ni Dalgo ang sinabi ni Ji Young-a noon. Kahit wala siyang pera, gusto pa rin niya ito. Kaya na-excite siya at buong puso niyang sinubukang ibalik lahat ng ari-arian niya sa lipunan. Akala niya na sa ganitong paraan, mas magugustuhan siya ni Ji Young-a, pero nakalimutan niya na kuripot ang anak niya. Nagalit si Ji Young-a. Naiinis din si Abdallah sa kanya dahil hindi siya nakipag-usap ng maayos sa pamilya niya. Pakiramdam ni Horim, lumalala ang sakit ni Dalgo, kaya nag-away na naman silang dalawa. Sobrang sama ng loob ni Ji Young-a sa kanila, pero hindi talaga alam ni Dalgo kung ano ang nagawa niyang mali. Sabi ni Ji Young-a, lahat humahanga sa kanya dahil yumaman siya. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang mamigay ng pera si Dalgo sa iba. Pero kahit ipinaliwanag ni Dalgo na kahit ibalik niya ang assets sa society, hindi ibig sabihin magiging mahirap siya. Hindi pa rin komportable si Ji Young-a dahil napakalaki ng desisyong ginawa ni Dalgo. Pagkasabi noon, pinaalis niya agad ang mga bisita. Pinalayas ni Ji Young-a ang tatay niya sa bahay. Biglang nagbalik si Dalgo sa buhay ng pinakamayamang pamilya,
kaya medyo nanibago siya. Kumain siyang mag-isa at nakaramdam siya ng lungkot. Kaya sinabi niya kay Abdallah na bawasan ang mga upuan, pero kahit ganoon, hindi pa rin siya komportable. Tinawag niya ang lahat para kumain, pero hindi pa rin masarap ang pagkain. Sa kabila naman, maagang naghanda si Ji Young A ng breakfast. Nilagay pa rin niya ang mga kubyertos para sa 5 tao. Masaya si Horim dahil umalis na si Dalgu. Nakahinga na raw siya ng maluwag. Pero pagkasabi niya noon, sinagot agad siya ni Ji Young A. Kinaya niya ang biyenan niya ng 15 taon nang walang reklamo, kaya hindi niya papayagang siraan ni Horim ang tatay niya. Tuloy-tuloy na nagsorry si Horim. Si Ji Young A, sa free time niya, nag-o-online para maghanap ng articles tungkol sa Alzheimer's syndrome. Si Dalgu naman, nasa bahay lang, naghihintay ng tawag niya, sobrang kabado at frustrated. Nang makita niyang tumatawag si Ji Young A, dali-dali siyang nagkunwaring chill, pero ang narinig lang niya ay gusto nitong i-check kung gumagaling na ba siya. Sinabi agad ni Dalgu na pwede siyang pumunta ngayon na at tingnan siya. Hindi pa tapos magsalita si Ji Young A, agad pang nagdagdag si Dalgu ng isa pang sentence. Pwede rin daw siyang pumunta sa bahay nito ngayon. Ngumiti si Ji Young A at sinabi na ipagpatuloy lang muna niya ang practice na sinabi sa kanya at hintayin ang 1 linggo bago mag-follow-up check-up. Diretsong na-reject si Dalgu sa phone. Kinabukasan, nagsimula si Dalgu magpadala ng sunod-sunod na concerned messages sa anak niya. Minsan, nasusunog ang JJ building. Nakalabas sa kulungan ang murderer, pero oo lang ang sagot ni Ji Young A. Sa wakas, naranasan na niya ang pakiramdam ng marinig ang tatay niya magsabi ng mga bagay na matagal na niyang gusto marinig sa loob ng 35 taon. Kung titingnan siya, parang pinapagalitan lang niya si Dalgu dahil makulit, pero puno ng saya at pride ang mga mata niya. Hindi inaasahan, sinundan siya ni Dalgu hanggang sa traditional medicine store. Kunwari nagdaan lang tapos pumasok para batiin si Ji Young A. Nagmayabang si Dalgu tungkol sa mga nagawa niya ngayong araw. Hindi niya inasahan na sa comment section ng huling picture post niya online, puro hingi ng pera ang laman. Lahat gusto biglang magkaroon ng father-in-law na katulad ni Dalgu. Dumating na ang araw ng test. Inuna munang i-comfort ni Ji Young A si Dalgu na hindi niya hahayaan na ibang tao ang magpalit ng diaper nito balang araw. Pagkarinig niya noon, nagulat si Dalgu. Kung dumating man ang araw na iyon, poprotektahan niya ang pride niya. Hindi niya idadamay ang anak niya. Aalis na lang siya at mawawala. Pero paano iiwan ni Ji Young A ang tatay niya? Siguro dahil sa awa ng Diyos, lumabas sa re-exam na wala siyang Alzheimer's. At dito opisyal na nagbukas ang pinto ng happiness para kay Ji Young A. Kailangan ni Dalgu ng 1 taon sa Amerika para asikasuhin ang Overseas Development Project ng JJ. Gusto niyang samantalahin iyon para dalhin si Ji Young A abroad at mag-aral para matupad ang pangarap ng anak niya. This time, todo support si Horim sa asawa niya at pinangako na mag-e-effort din siya para gumaling at maalagaan ang pamilya at anak. Pero nakakagulat, biglang binigay ni Dalgu kay Horim ang posisyon bilang Financial Administrator ng Overseas Development Project. Parang binibigyan niya ng chance na patunayan ang sarili niya. Pero hindi ito kinuha ni Horim. Tatapatan niya ito gamit ang sariling effort niya. Dahil dito, nag-iba ang tingin ni Dalgu sa kanya. Isang iglap, lumipas ang 1 taon, at nakatanggap ng postcard ang direktor mula kay Ji Young A. Kahit pauwi na siya, gusto niya pa rin gamitin ang ganitong paraan para iparamdam sa direktor ang pagbabago niya. Bawat picture, nagpapakita ng lahat ng effort ni Ji Young A. Isang 36 na taong gulang na babae na nakatakas sa bigat ng pamilya, na sa wakas ay nabago ang malungkot niyang buhay gamit ang talento niya. Ngayon, may aura na siya ng isang taong knowledgeable, confident at malaya, puno ng positive energy. Naguunahan ang mga TV stations para ma-interview siya tungkol sa article niyang nagpakita ng talento niya kahit late dumating ang success. Sa kabila naman, sina Horim at pamilya, araw-araw nagtatrabaho at pilit umaangat. Sa company, importante ang role niya. Tahimik na kumakatok ang success. Kahit malayo ang mag-asawa, pareho silang nagsisikap para sa magandang buhay. Sa interview pa nga, nagpasalamat si Ji Young A sa asawa niya sa support. Lahat ng nararamdaman ni Horim para sa asawa niya, ibinuhos niya sa pagmamahal niya sa anak nila. Isang araw, nag-ayos ng maayos si Horim para magpunta sa company, naghahanda para sa date. Akala ng lahat sa grupo may kabit siya. Si Bangtay lang ang tahimik na sumusuport. Tiningnan ni Horim ang oras at nagmadaling pumunta sa school para sunduin ang mga bata nang bigla niyang marinig ang 2 parents na pinagtatawanan ang tatay ni Ji Young A na isang oil billionaire. Sinasabi pa nila na iniwan niya ang mga anak kay Horim
na wala naman siyang kwenta, mainitin ang ulo, at kung ano-ano lang sinusulat para maging writer. Hindi na kinaya ni Horim. Galit niyang hinarap ang dalawang babae. Paano kung tatay ang sumusundo? Yung nanay pwedeng manganak, pero bawal ba sa tatay magsundo? At kung hindi sinusundo ng asawa niyo ang anak niyo, kasalanan ba ng iba? Tapos tinanong niya kung kilala ba nila mismo ang asawa niya, kung nakausap ba nila ito. Paano sila makakapagsalita ng ganoong kalokohan? Biglang dumating si Ji Young A at narinig niya lahat. Sa pag-uwi, kahit ano pang simula ng usapan ang gawin ni Ji Young A, malamig lang si Horim. Hindi alam ni Ji Young A kung ano gagawin niya. Nakita iyon ni Horim at tahimik siyang natawa, tapos pumasok sa room. Hindi na nakakayanan ni Ji Young A. Birthday niya ngayon. Hindi man lang siya binati, tapos buong araw pa niyang tinitingnan ang malamig na mukha ng asawa niya. Yun pala, may surprise sana si Horim pero hindi niya natapos i-prepare, kaya nagkaganito. Sobrang nahiya silang lahat. Hindi na matiis ni Dalgu ang manugang niyang laging sablay. Hindi na rin makapanggap si Horim. 1 taon niyang hindi nakita ang asawa niya, kaya sobrang miss niya ito na parang mababaliw na siya. Biglang may batang lalaki na lumabas. Pagbuka ng bibig niya, tinawag niyang dad si Dalgu. Nagulat ang lahat sa pagdating ng bata. Pinaalala ng bata na ang nanay niya ay yung babaeng nakilala ni Dalgu noon sa Turkey, 12 taon na ang nakalipas. Umiwas si Dalgu. Hindi niya alam paano sasabihin kay Ji Young A. Ang sabi lang niya, hindi naman sinabi ng tatay niya na walang anak. Ang sinabi lang, hindi siya kasal. Para i-celebrate ang tagumpay ni Dalgu na mabawi ang anak niya, tinawag niya lahat ng kamag-anak para sumakay sa private plane papuntang Saudi Arabia. Pero hindi inaasahan, inabutan sila ng malakas na bagyo sa daan. Nasira ang plane at nawala ng kontrol at bumagsak sa dagat. Naanod ang buong grupo papunta sa isang deserted island. Narinig nila ang mga alulong sa isla at saglit silang natulala.